Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayong matuto ng bagong aralin tungkol sa Timog Silangang Asya? Tara na, mag-aral at matuto sa unang aralin natin ngayong unang markahan. Ang unang paksa natin ngayong unang markahan ay ang heograpiyang pisikal ng Timog Silangang Asya. Tatalakayin natin ang pisikal na katangian at ang klima sa rehiyon, kaya tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Bago natin palawigin ang ating aralin, ay alamin muna natin ang kahulugan ng mga salitang magiging bahagi ng ating aralin ngayong linggong ito, gaya ng look. Ito ay malapad na bahagi ng tubig na nakapasok sa lupaing nakakurba paloob dito. Ang halimbawa nito ay ang Look ng Maynila o ang Manila Bay. Gulpo. Ito ay malalim na bahagi ng tubig na may makitid na bukana at halos naliligiran ng kalupaan. Ang halimbawa nito ay ang Golpo ng Persia o ang Persian Gulf. Topografiya. Ito naman ay ang pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig, kabilang ang mga anyong lupa at anyong tubig. Ang Dipterocarpaceae naman ay naglalakihan at kilalang may matitigas na kahoy, punong matatagpuan sa mga kagubatan sa kapatagan. Endemic. Tawag sa mga hayop o halamang matatagpuan lamang sa isang particular na lugar. Halimbawa nito ay ang tarsier at tamaraw na makikita lamang sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na may strategic location. Ito ay nagsisilbing lagusan o krus na daan sa pagitan ng silangan at kanlurang kalakalan. Gayon din sa pagitan ng Pacific Ocean at iba pang bansa sa rehiyon. Nanyang ang tawag ng mga Tsino sa Timog Silangang Asya at Nanyo naman ang tawag ng mga Hapones sa parehong nangangahulugang South Seas. Kilala naman ng mga taga-Timog Asya bilang Suwanapum na ang kahulugan ay Land of Gold. Tunghayan naman natin ang pisikal na heograpiya ng Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa timog ng mainland China, silangan ng Timog Asya at Bay of Bengal, kanluran ng Oceania at Pacific Ocean at hilagang kanluran ng Australia. Ito ay nakalatag sa tropics na nasa gitna ng globo sa pagitan ng Tropic of Cancer sa 23 degrees 26 minutes 0.7 latitude hilagang hating daigdig at Tropic of Capricorn sa 23 degrees 26 minutes 20 seconds 0.7 latitude timog hating daigdig maliban sa pinakahilagang bahagi ng Myanmar na nakalagpas sa hilaga ng Tropic of Cancer. Ang kabuoang lupain ng Timog Silangang Asya ay nakalatag sa tagpuan ng tatlong pangunahing continental plates ng Eurasia, Indo-Australian at Pacific Plates. Ito ang dahilan kung bakit ang rehiyon ay kabilang sa zona ng Pacific Ring at Circumseismic Belt. Dahil dito, ang rehiyon ay katatagpuan ng maraming fault o lamat sa lupa at folding o pagtiklop pataas ng lupain na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng matataas na lupain o bundok at pagputok ng mga bulkan sa rehiyon. Ang Timog Silangang Asya ay rehiyon ng mga tangway, pulo, kapuluan, aplaya, look, makipot na look at gulpo. Ang kaisa-isang landlocked na bansa sa rehiyon ay ang Laos
na nahahangganan ng China, Vietnam at Thailand. Ang ibig sabihin ng landlocked ay lupaing napapaligiran ng iba pang lupain at walang bahaging tubig o baybay dagat. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang magkaibang bahagi, ang mainland sa Timog Silangang Asya at insular sa Timog Silangang Asya. Ang mainland Timog Silangang Asya ay binubuo ng mga bansang Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam at Singapore sa pinakatimog na dulo ng Malay Peninsula. Matatagpuan sa mainland Timog Silangang Asya ang limang mahahalagang ilog ng Mekong, Red, Irrawaddy, Salween at Chao Phraya. Karaniwan ang hanay ng mga bundok mula sa hilaga patungo sa timog ng rehiyon na napaghihiwalay lamang ng ilang pangunahing ilog at lambak-ilog. Bagamat maraming hanay ng mga bundok, matatag at mapayapa ang mga bulkan sa rehiyon maliban sa manakanakang lindol sa hilagang bahagi nito. Ang hanay ng bundok sa rehiyon ay nagmumula sa Tibetan Plateau patungo sa kanlurang bahagi ng Myanmar na bumubuo sa Patkai Range, Naga Hills, Chi Hills at mga bundok ng Arakan. Ang insular Timog Silangang Asya ay kinabibilangan ng Brunei Darussalam, mga kapuluan ng Indonesia at Pilipinas, Timor-Leste at pulo ng Borneo na bahagi ng Malaysia. Ang mga bansang ito ay nalikha sa tagpoang hangganan ng tatlong tectonic plates o malalaking tipak ng lupain ng daigdig sa rehiyon. Ang rehiyong insular ay saklaw ng Sunda Shelf. Ang Sunda Shelf ay karugtong ng Continental Shelf papuntang Timog Silangan mula sa Gulf of Thailand hanggang sa Java Sea. Ang kalagitnaan ng mga pulo sa rehiyon ay katatagpuan ng matataas na lupain na pinagmumula ng mga ilog na umaagos patawid sa mga kapatagan. Sa kabilang dako, ang mga pulo sa Timog Silangang Asya tulad ng Moluccas at New Guinea ay nakalatag naman sa Sahul Shelf na karugtong ng Australian Plate sa hilagang kanluran na hindi na bahagi ng Asya. Ang pook sa pagitan ng Sunda Shelf at Sahul Shelf ay tinatawag na Wallace. Ang mga nabanggit na mga pulo, maliban sa silangang bahagi ng New Guinea, ay bahagi ng Indonesia. Ang Indonesia na binubuo ng tinatayang 18,110 na pulo ay ang kinikilalang pinakamalaking kapuluan sa daigdig. Ito ay matatagpuan sa Pacific Rim at nagtataglay ng 150 aktibong bulkan kasama na ang bantog na Krakatoa. Matatagpuan naman sa timog silangang bahagi ng rehiyon ang kapuluan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay binubuo ng tinatayang 7,641 na pulo sa kasalukuyan at matatagpuan sa pagitan ng West Philippine Sea at Pacific Ocean. Ito ay lumitaw sa pagitan ng dalawang bloke ng oceanic crust sa hangganan ng Eurasia at Pacific Plates. Bunsod ng lokasyong ito, ang Pilipinas ay katatagpuan ng tinatayang 300 bulkan, 24 sa mga ito ay aktibo. Ang kalakhang Timog Silangang Asya ay nakapaloob sa sona ng klimang tropikal maliban sa pinakahilagang bahagi ng Myanmar na nakalagpas sa hilaga ng Tropic of Cancer. Ang kabuuang rehiyon na nakalatag sa klimang tropikal ay nakararanas ng panahon ng tag-init at tag-ulan.
Ito ay nasasaklawan din ng monsonal na sistema ng panahon kung saan ang hangin ay nag-iiba-iba ng direksyon kada 6 na buwan na nagiging sanhi ng maaaring matinding pag-ulan o matinding init ng panahon. May tuwirang ugnayan ang klima at topografiya sa vegetation cover ng rehiyon. Ang madalas na pag-ulan at mainit na klima sa rehiyon ay nagbunga ng marami at kakaibang mga uri ng vegetation cover na napapangibabawan ng mga punong lumikha ng mahalagang kagubatan. Ang vegetation cover sa Timog Silangang Asya ay nauuri sa 2 pangkat: ang kagubatang tropical evergreen sa mga kapatagang lupain malapit sa Ecuador at ang tropical deciduous o kagubatang monsoon sa mga lupaing nakararanas ng panapanahong tagtuyot. Ang kagubatang tropical evergreen ay kakikitaan ng magkakaibang taas at uri ng puno at halamang kabilang sa uring Dipterocarpaceae. Ang ganitong uri ng kagubatan ay karaniwan sa Cambodia, katimugan ng Vietnam, Thailand at Pilipinas. Sa Pilipinas, ang ganitong uri ng mga puno ang kilalang pinagmumulan ng mga kahoy na apitong, bagtikan, lawan at iba pa. Samantala, ang kagubatang deciduous naman ay karaniwang matatagpuan sa silangang Indonesia, Myanmar, Thailand at Laos, kung saan ang dami ng ulan ay hindi lumalagpas sa 80 pulgada. Karaniwan ang ganitong uri ng kagubatan ang punong teak. Ang punong teak ay matatagpuan din sa Pilipinas. Bukod sa 2 uri ng kagubatang nabanggit, matatagpuan din ang mga mangrove belt o palumpon ng bakawan na karaniwan sa mga baybaying puok ng mga bansa sa rehiyon. Sa tinatayang 70 na uri ng mangrove sa daigdig na tumutubo sa tubig alat, ipinagmamalaki ng Pilipinas ang pagkakaroon ng 46 na uri nito. Para sa panghuling gawain, nais kong sagutin ninyo ang aking tanong batay sa inyong mga nalaman sa ating aralin. Maaari mong i-comment ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Bakit inuring umuunlad na bansa o developing country pa lamang ang mga bansa sa Timog Silangang Asya, gayong masagana naman ang mga ito sa yamang likas? Batid kong marami kayong natutunan sa aralin natin ngayong linggo. At para sa tuloy-tuloy na kaalaman, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!